Mama, wag ka na po mag-cry. Pinunasan ni Pamela mga luhang nagkalat sa mukha ko. I am crying na rin po pag nakikita ko kayo nag-cry, Mama. Bumukas ang pintuan at pumasok si Douglas. What's happening? Why are you crying? Nag-aalala lang tanong niya. Tumakbo si Pamela papunta kay Douglas. Papa, si Mama po nagka-cry siya kaya I'm crying na rin po. Umiiyak na rin na sumbong niya sa ama. Lumapit si Douglas sa akin habang karga-karga si Pamela at tumabi sila sa akin. Han, why are you crying? Hinaplo si Douglas ang buhok ko. Tell me if there is a problem. Si Papa, kailangan ako ni Papa. Yumakap ako kay Douglas at humiling sa dibdib niya. Kailangan ko umuwi sa amin, Douglas. Shh, okay. We will go to your place as soon as possible. Hinagod niyang likod ko, tinalikan ako sa noo. Naramdaman ko rin ang pagyakap sa akin ni Pamela. Ngayon na, please, Douglas. Okay, babiyahin na tayo ngayon. Ano mga yan? Bakit ang dami? Para saan? Sunod-sunod kong tanong na makita kong ipinapasok sa compartment ng van ng sasakyan namin ang nakapakaraming groceries. Kanina umuwi agad kami para makapag-impake at makauwi agad sa probinsya namin. Papaalis na kami ngayon at naabutan ko si Douglas at si Mang Pedring sa labas ng gate. For your family, para meron tayong dala para sa kanila, sagot ni Douglas. Ang dami niyan. At ba't ang bilis mo naman makapang grocery? We were still in the company when I called Yaya Perla to buy those groceries. Di na ako nagkomento pa nang pinagbuksan ako ng pinto ni Douglas. Sunod niyang pinasakay si Pamela. Si Mang Pedring ang magdadrive sa amin ngayon dahil pagod pa galing sa trabaho si Douglas at 3 oras pang biyahe bago makarating sa amin. Nasa gitna namin si Pamela naglalaro sa iPad ng papa niya. Habang nasa biyahe, tahimik lamang ako. Maya-maya lang kinandong ni Douglas si Pamela at umusog siya papalapit sa akin. Hinabit niya ako at pinahilig sa balikat niya. Rest, hon. Kanina ka pa umiiyak. Your eyes are swollen. Matulog ka muna. Kisingin na lang kita pag magkalapit na tayo. Alam naman ni Mang Pedring ang pupuntahan namin dahil sinabi ko na sa kanya kaninang exact address. Ngayon lang ulit ako makakauwi sa probinsya namin simula nang umalis ako sa bahay dahil sobrang galit sa akin noon ni Papa. Nasa Maynila ako dahil dito ako nakakuha ng scholarship kaya rito na ako nag-aral. Nagbo-board ako noon sa isang maliit na apartment at pinapadalan ako ni Mama at Papa ng allowance. Kaya hindi nila matanggap na nabuntis ako na maaga dahil sinayang ko lang lahat ng sakripisyo nila. Sa university kong pinasukan noon, pag nalaman nilang buntis ka, automatic tanggal ang scholarship. Grabing panghinayang na ng pamilya ko dahil 1 taon na lang sana gagraduate na ako sa kolehiyo. Sobra din ako nang hihinayang at nagsisi pero hindi ko pinagsisihan ang pagdating ni Pamela sa buhay ko. Sa buhay namin ni Douglas. Pamela is our sunshine that brings light to our life. Ate! Salubong sa amin ng kapatid ko na makababa kami mula sa van. Gabing-gabi na kami nakarating dahil traffic pa kanina. Niyakap ako ni Elsa habang umiiyak. Kaya't naiyak na naman ako. Ate, kanina ka pa po hinihintay ni Papa. Pinakilala ko muna mag-ama ko at si Elsa sa isa't isa bago kami pumasok sa loob. Isinunod naman ni Mang Pedring ang groceries at ang mga gamit namin. Pa? Sobra ako ng hina na maabutan ko si Papa sa kwarto nila ni Mama. Nakahiga siya sa katring tinutulugan nila ni Mama. Kitang-kita ko sa itsura ni Papa na hinang-hina na siya. Anak Jessica, ikaw na ba yan? Sumilay ang ngiti sa labi ni Papa. Opo. Umupo ako sa tabi ni Papa at niyakap ko siya. Papa, miss na po kita. Ako rin, anak. Ilang segundo rin kaming magkayakap ni Papa. Pagkatapos sinawakan niyang mukha ko. Anak, pasensya ka na sa nagawa ko noon. Nadala lang ng galit ng Papa mo. Matagal na kitang napatawad, anak. At sana bago ako mamatay, mapatawad mo na rin ako, anak ko. Wala naman po akong galit sa'yo, Papa. Naintindihan ko po kayo kung ba't kayo nagalit sa akin noon kasi hindi ko po natupad ang pangarap ko para sa inyo ni Mama. At Papa, hindi po kayo mamamatay. Ma, dalhin natin si Papa sa ospital. Dumako ang tingin ko kay Mama na nasa gilid ni Papa ang nakatayo. Narito rin pala si Kuya sa loob. Lumapit si Mama sa akin. Ilang beses na kaming pabalik-balik sa ospital at ngayon, babalik sana ulit kami pero ayaw na ng Papa mo. Hindi na raw niya kaya. Ikaw na lang hinihintay ng Papa mo, anak? Hindi, Ma. Kaya pa ni Papa. Tumayo ako, tinawakan ng kamay ni Mama. Mabubuhay pa po si Papa. May dala kaming sasakyan, Ma. Dalhin natin si Papa sa ospital. Lumapit ako kay Douglas. Nakarga-karga si Pamela. Douglas,
Pakisabihan si Mang Pedring na pupunta tayo. Pinutol ni Papa ang sasabihin ko. Jessica, wag na anak. Nangihinang saad ni Papa. Mabuti pa, ipakilala mo sa akin ang apo ko. Kinuha ko si Pamela kay Douglas at tumabi ulit kay Papa. Papa, anak ko po si Pamela, ang apo ninyo. Bless po, Lolo. Kinuha ni Pamela ang kamay ni Papa at nagmano. Napakabait na bata naman ang apo ko. Bumaling si Papa kay Douglas. Siya ba ang ama nitong apo ko? Opo pa, si Douglas po. Papa, dadalhin ka pa rin po namin sa ospital. Pagpipilit ko pa rin kay Papa. Hindi na kailangan anak. Inawakan ni Papa ang kamay ni Pamela. Apo ko, alagaan mo palagi si mama mo ha? Opo Lolo, sagot naman ni Pamela. Tuloy-tuloy sa pagpatak ang luha ko dahil sa sinabi ni Papa. Hindi ko pa kaya mawala siya. Douglas? Sunod niyang binalingan si Douglas. Mamahalin mo ang anak ko na nagpaspas sa pagmamahal ko sa kanya. Opo, pangako po. Sagot ni Douglas na nasa likod ko habang hinaplos ang likod ko para kumalma kakaiyak. Mga anak ko, sa mga apo ko, langga, mahal na mahal ko kayong lahat. Humagulhol ako ng iyak at nagsiiyakan na rin ang mga kapatid ko at si Mama nang pumikit na ang mga mata ni Papa. Niyakap kong wala ng buhay na katawan ni Papa. Papa naman, ang daya-daya niyo po, sumuko na kayo kaagad. Hindi itong gusto kong mabuti na kalagayan mo. Pa, hindi sa ganitong paraan ang gusto kong pagkikita nating muli. Papa! Ang araw na ito ang pagkikita naming muli ni Papa at hindi ko inaasahan ito pa rin pala ang araw na huli naming pagkikita. Malalim na ang gabi kaya't naisipan na lang namin bukas na lang ng umaga asikasuhin ang magiging burol ni Papa. Nandoon pa siya sa kwarto nila ni Mama. Binabantay ni Mama at ng mga kapatid ko. Ayoko nga rin sanang umalis doon kaso pinilit ako ni Mama na magpahinga muna kami dito sa kabilang kwarto dahil kagagaling pa lang namin sa mahabang biyahe. Nakaupo ako sa kama at si Pamela ay tulog na sa tabi ko. Si Douglas lumabas muna saglit para tawagan ang kapatid ni Ate Celine. Nakatuwang niya sa pamamahala ng kumpanya nila. Sasabihin niya raw na ito na munang bahala sa kumpanya. Di pa rin ako tumitigil sa pag-iyak at sa ganong sitwasyon, ako naabuti ni Douglas. Han? Tumabi sa akin si Douglas. Please stop crying. Baka ikaw naman ang mapano dahil kanina ka pang umiiyak. Hindi ka rin kumain simula pa kanina. Sumandal ako sa dibdib ni Douglas. Ang hirap, Douglas. I know, but I'm always here for you, hon. I can be your shoulder to cry on. I will wipe every tear pours down on your face. I will hug you whenever you need someone to comfort you. Thank you, hon. Maraming salamat. Niyakap ko si Douglas. I can be your human diary also. So please tell me about everything dahil wala akong alam. Kanina ko lang nalaman na matagal mo palang hindi nakasamang pamilya mo. And I couldn't help but to blame myself. I am sorry for that, hon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Douglas, dahil walang may kasalanan. At isa pa, hindi kasalanang dumating sa buhay natin si Pamela. Sobra nagalit lang sa akin nun si Papa dahil nawalang parang walang pinangako ko para sa kanila. Kaya sa sobrang galit niya, pinalayas niya ako. Simula noon, wala na ako nakuha suporta sa kanila. Kaya bumalik ako ng Maynila noon at nakiusap sa'yo na kung pwede tayo magsama para lang sa batang pinagbubuntis ko. Naglakas loob ako noon kahit wala nang tayo. Kasi walang-wala na rin ako noon. That is why I'm very proud of you, hon. Kinaya mong lahat kahit nawalan ka ng karami sa buhay. Kinaya mo noon at alam kong mas kakayanin mo ngayon. Hinawakan niya ang mukha ko para punasan ang luha ko. Oh, why are you crying again? Sabi ko, tahan na muna. Ikaw kasi, pinapayak mo ko sa mga salita mo. You deserve those words, son. Kaya't para makabawi ako, pinapangako ko. Nandito lang ako para sa'yo. Kailangan mo man o hindi, hindi ko kayo papabayaan. I'm always here for you and our daughter. I love you so much, son. I love you too, hon. You're starting calling me hon again, huh? Hinalikan niya ako sa noo. I really love it when you're calling me hon. Hinalikan ako sa labi ni Douglas at walang sawang sinasabi at pinaparamdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Sa bahay lang ang gagawing burol ni Papa. Ganoon naman ang kasanayan dito sa probinsya. Nandito kami sa labas ng bahay habang iniimbalsa mo ang katawan ni Papa. Si Pamela, kandong-kandong ni Mama, habang naglalaro sila ng tita Elsa niya sa iPad. Si Kuya naman nagpahatid sa kabilang bayan, gamit ang sasakyang dala namin para sunduin ang kanyang mag-ina.
Ngayon ko nga lang din nalaman na may sarili na rin palang pamilya si kuya. Douglas, maraming salamat. Paulit-ulit ang pagpapasalamat ko kay Douglas dahil siya ang gumastos lahat sa kabaong, sa damit na susuotin ni Papa at sa iba pang ginastos kanina sa pamimili. You're always welcome, hon. And please stop saying thank you to me. Inalikan niya ang gilid ng ulo ko. I did it for you and for your family. Kaya nga maraming salamat at di ako titigil magpasalamat sa'yo. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko kung wala ka, Han. Di naman kasi kami mayaman. Mangisda at magsasaka si Papa. Nang nabubuhay pa siya at si Mama naman merong maliit na tindahan. Nag-ambag naman ang mga kapatid ni na Mama at Papa. Pero sinabi ni Douglas na itabi na lamang daw yun ni Mama dahil siya nang bahala sa lahat na sobrang pinagpapasalamat naman ni Mama. Gabi na makarating sila kuya. Kanina mag-isa siya rito sa kusina nang nilapitan ko. Sorry talaga kuya. Simula kasi noon hindi niya na ako pinansin. Alam ko naman nagalit din siya sa akin. Si Mama naman alam kong nagalit din pero kanina lang kinausap ko siya matagal na raw wala nang galit niya sa akin na pinatawad niya na ako. Madali lang mawala ang galit ni Mama sa aming mga anak niya. Parang ako lang kay Pamela. Yakap-yakap ko si kuya at nang maramdaman ko ang paghaplos niya sa likod ko'y napaiyak ako. Okay na, tahan na. Pinatawad ka na ni kuya. Nakikita ko naman masaya ka ngayon sa pamilya mo. Nagalit lamang ako noon dahil parang di mo pinapakinggan ng kuya mo kahit palagi ko lang kayong pinapaalahanan ni Elsa bilang kuya ninyo na mag-iingat kayo sa mga ginagawa ninyong desisyon. Ilang minuto pa kami nag-usap ni kuya. Sa kabila ng lungkot ko ngayon, hindi ko akalain na makakaramdam ako ng ganitong saya dahil nawala ng bigat sa dibdib ko. Nakuha ko ng kapatawaran nila. Maya-maya lang pumasok sa kusina ang asawa ni kuya karga-karga ang anak na lalaki. 1 taon na raw ito. Lumapit ang mag-ina kay kuya. Mahal, pakarga muna saglit si Brian. CR lang ako. Ate, ako na lang po. Singit ko sa kanila. Wala naman kasi akong ginagawa. Si kuya tumutulong dito sa mga tita naming niluluto. Salamat. Ngilitian ako ng asawa ni kuya na sinuklian ko naman. Tumungo ako sa sala ko sa nakaburol si Papa. May mga nakikilamay na rin. Nandoon din sa sala ang mag-ama ko. Anak, kanina ka pa niya ng iPad ha? Saway ko kay Pamela. Nang maabutan ko naglalaro na naman ng iPad. Mula sa paglalaro, humarap siya sa akin. Agad binitawan ng iPad at nilagay sa hita ng papa niya at saka lumapit sa akin. Ma! Inilahila pa ni Pamela ang lalay ng damit ko. O bakit? Inayos ko ang pagkakakarga kay Baby Brian. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Douglas. Ay oo nga, inggitera pala tong anak namin. Umupo ako sa katabing upuan ni Douglas. Pamela naman, kinakarga lang naman ni Mama si Baby Brian eh. Say hi ka na kay Brian, dali. Lukot pa rin ang mukha ni Pamela. Anak, baby siya ni tito mo. Pinsan mo rin siya kagaya ni Isabel. Inawakan ko ang maliliit na kamay ni Brian at ibinigay sa harap ni Pamela. Hi Ate Pamela, mag-hello ka rin anak. Huwag mo namang simangutan si Baby Brian no. Umirap lamang siya. Kinuha ulit ang iPad at kumandong sa papa niya. He is so cute, hon. Bulong naman sa akin ni Douglas. I really wanna have a son. Huwag mo nang pangarapin pa, mister. Tingnan mo nga yung si Pamela. Sinusumbong na naman ang pagka-attitude. When we already have our second baby, masasanay din sa Pamela na may kapatid siya. 'Di ba, baby? Di naman siya pinapansin ni Pamela. Baby, po. Tutok pa rin si Pamela sa paglalaro. Ang cute-cute ng baby. Ganyan din pag may baby brother ka na. Gusto mo... No! Umingi ako ng pasensya nang mapaharap sa amin sina Mama at ang mga nakikiramay dahil sa pagsigaw ni Pamela. Anak, huwag maingay ha. Ayan na, game over tuloy. Narinig kong nagtawanan sina Mama. Mapapagalitan kami nito ni Papa eh. Pamela, ang ingay mo na. Mahina akong saway. Mama, si Papa po kasi. Siya po ang pagalitan mo. Sabing ayoko nga napipilit pa rin. Hindi ko alam kung matatawa ba ako kay Pamela o ano. Nang makatulog si Pamela dahil sa kakalaro, pinahatid ko na to kay Douglas sa kwarto at sinabi kong bantayan niya muna ang anak namin dahil iyak yun oras na magising na walang katabi. Naging payapa naman na naging burol ni Papa sa mga nakalipas sa araw at gabi at ngayon kalimang gabi ang last night ng burol. Maraming tao sa loob at labas ang bahay namin.
Nasa labas may nagiinuman, kantahan, nagbibingo ang tong-its. Han! Bulong sa akin ni Douglas. Bigla siyang sumulpot sa likuran ko habang tumutulong ako rito sa kusina para maghanda na makakain ng mga nakikilamay. Bakit? Tanong ko sa kanya habang naglalagay ako ng mga plato sa mesa. Pwede ba akong uminom? Nagaya kasi ang kuya mo. Inarap ko si Douglas. Pwede naman, pero wag kang maglalasing masyado. Yeah, sure. Di naman ako madaling malasing. O sige na. At teka, nasan pala si Pamela? Pamela is with her tita Elsa. Jessica, iramin ko muna tong si Douglas ha. Sunod namang sumulpot si kuya. Sige kuya, basta wag po kayo masyado maglalasing. Pareho kayo na sinabi ng asawa ko eh. Natatawa habang umiiling-iling na saad ni kuya at inaya na si Douglas papalabas. Nakipagkwentuhan din ako sa mga nakikilamay habang kumakain sila dito sa kusina. Nang konti na lang kumakain, nagpaalam muna ako sa isang tita ko na nagluluto. Lalabas muna ako, titingnan ko kung saan nakapwesto si na Douglas at itatanong ko sa kanya kung nakakain na ba si Mang Pedring. Hindi muna pinabalik ni Douglas si Mang Pedring dahil gagamit namin na sasakyan kapag may mga bibilhin. Sa van na rin natutulog si Mang Pedring dahil dawa lang ang kwarto namin sa bahay. Ate, may mga kumakain pa po sa kusina? Tanong ni Elsa na makasalubong ko siya sa labas. Dumating kasi ang kaibigan kong sina Katrina at She. Oo, meron ba? Teka nga lang pala, nasan si Pamela? Ang sabi ni Douglas kasama mo raw ang pamangkin mo. Nasa sala po ate. Nagsidatingan na rin kasi ang mga pinsan natin at ang mga anak nila. Kaya ayun, may kalaro na si Pamela. Naglalaro sila ng iPad. Sige, dumiretso na kayo sa kusina at pakainin mo ng mga kaibigan mo. Tumungo na ako sa peso ni na Douglas. Nakatabi rin na nagiinuman sa labas. Nasa iisang lamesa na silang nagiinuman kasama mga nakilala kong kaibigan ni kuya. Tumayo naman agad si Douglas at nagpaalam saglit kina kuya na makita niya ako at silenyasan ko siyang lumapit sa akin. Why, honey? Kumain na ba si Mang Pedring? Yup, kanina pa. Nandun na nga siya, kainuman din ng mga tito mo eh. Ay, ganun ba? Napansin kong pawis na pawis ang noo ni Douglas kaya pinunasan ko siya ng tawel na nakasampay sa balikat ko. Pawis ka na agad. Pareho lang sila ni Pamelang pawisin. Mainit kasi. Maraming tao at siksikan. Ganito talaga rito. Parang last night na ng burol. Talikod ka nga muna, Douglas. Sinunod naman agad ako. Nalagay ko ang towel sa likod niya. Malinis naman to, di ko pa nagagamit. Kukuha na lang ako ng bago. Ayan, okay na. Tinapik ko pa na mahinang likod niya bago siya humarap sa akin. Thank you, hon. Love you. Inalikan niya ako sa noo bago siya bumalik sa pwesto nila. Dumaan ako ng sala para i-check si Pamela. Naabutan ko, nagkukumpulan sila sa mga kalaro niya at tinuturuan niya mga ito kung paanong laruin ang nilalaro niya sa iPad. Anak, hindi ka pa ba inaantok? Papatulugin ka na ni mama. Hindi pa po mama, mamaya na po. Sagot niya sa akin pero nawala ang atensyon niya. Okay, basta makipaglaro lang ha, bawal na makipag-away, okay po? Okay po ma. Hon, our baby is crying. Karga-karga ni Douglas si Pamela. Sumulpot ito sa kusina at habang nagtitimpla ako ng kape at si Elsa naman, namimigay sa mga nakikilamay. Pasado 10:00 na ng gabi, kaya kailangan na naman nakikilamay ng kape para hindi sila antukin. Bakit? Inahanap ka, she's sleepy. Kanina kasi patutulugin ko na sana, ayaw naman. Nilapitan ko sila. Baby, si papa mo na muna magpapatulog sa'yo, okay po? Ayoko. Gusto ko po ikaw, mama. Dinipa niya ang mga braso at gustong magpakarga sa akin. Hindi. May ginagawa ako, Pamela, ha? Baby, shh. Busy kasi si mama. Pag-aano ni Douglas sa anak namin na magsimula na naman tong umiyak. Ayan kasi. Bukas wala ako makikitang maglalaro ng iPad, ha? Bumalik na ako sa pagtitimpla. Sige na Douglas, pumunta na kayo sa kwarto. Susunod ako mamaya pagtapos na ako rito. Hating gabi na kami natapos sa ginagawang pag-aasikaso sa mga nakikilamay. Ang iba naman nagsiuwian na. Pagpasok na ako ng kwarto nang tawagin ako ni mama. Po, ma. Bakit umiiyak kanina si Pamela? Sanay po kasi na ako nagpapatulog. May ginagawa po ako kanina kaya ganon. Nagtatantrums pag hindi po nasusunod ang gusto. Kaya pala. O siya, sige.
Magpahinga ka na rin at maaga tayo bukas para sa libing ng papa mo. Sige po ma, pasok na po ako sa kwarto. Naabutan ko mag-ama ko na pareho namang mahimbing ang tulog. Nakadapa si Pamela sa ibabaw ng siya ni Douglas. Inayos ko si Pamela at pinahiga ko siya sa tabi ng papa niya. Sorry anak, kung napagalitan ka ni mama kanina. Hinalikan ko muna ang noon ni Pamela at saka ako tumayo para ilapit at itutok sa kanilang electric fan. Pagkatapos umupo ulit ako sa tabi nila. Do not stare at me like that, honey. Kalahating nakabukas sa mga mata ni Douglas at may paglalarong ngiti sa labi niya. Hindi ka pa sanay na natutulog akong walang damit? Naguhubad kasi siya ng damit dahil mainit at wala kaming aircon dito. Huwag kang feeling dyan. Hinampas ko ang dibdib niya. Oh, hon, don't deny it. You are staring at my naked body a while ago. Yan ang abang sinasabi ko na huwag kang maglalasing eh. No, I'm not drunk. My body's just, hot. Sinabayan niya pa ng tawa ang sinabi. Ang hangin mo talaga pag nilalasing ka. Kahit di na tayo gumamit ng electric fan ngayon eh. Di naman tumabiro. Nilapit niya sa akin ang mukha niya. Oops, di ka pa nagtutoothbrush or mouthwash man lamang eh. Amoy ala ka pa? Oh, I forgot. Where's my toothbrush? Wait, kukunin ko sa bag. Kinuha ko sa bag ang pouch ko sa nakalagay ng lahat ng gamit namin ng palinis sa katawan. Binigay ko to kay Douglas at pagkakuha niya ilalabas sa sana agad siya. Nasa may kusina kasi ang CR dito sa buhay. Oy, hindi ka malang ba magdadamit? Sorry, I forgot again. Napakamot siya sa noo. Hindi ka nga lasing. Sarkasikong sad ko pa sa kanya. Kinuha niyang damit na hinubad niya kaninang nasa ibabaw ng kama at pagkatapos isuot, nilapit niya ulit ang mukha sa akin. I am not? Hahalikan niya sana ako sa labi pero inilihis na iyon at tumakong halik niya sa pisngi ko bago siya tuluyang lumabas. Alam niya kasing ayaw ko nagpapahalik sa labi kapag lasing siya dahil ayoko ng amoy ng alak. Ogs, pareho nga kayong lasing nang mabuo si Pamela. Tudso ng isip kong epal. Nang ihatid namin si Papa sa kanyang huling hantungan, doon ulit nagsibuhusan ng mga luha. Sa huling pagkakataon nagpaalam kami kay Papa kahit napakasakit. Wala na kami magagawa dahil hanggang doon lang kapalaran ni Papa. Tanghali natapos ang libing at kinahapunan, nagtipon-tipon kaming pamilya sa sala ng bahay namin. Kinuha ni Mama ang kamay ni Douglas. Douglas, maraming salamat talaga anak. Pagpapasalamat ni Mama kay Douglas dahil halos lahat ay si Douglas ang gumastos. Pinatong naman ni Douglas ang isa niya pang kamay sa nakahawak na kamay ni Mama sa kanya. Walang anuman po ma, tulong ko po yan sa inyo. Humilag ako sa balikat ni Douglas. Thank you so much, hon. Bulong ko sa kanya. Pati ang mga kapatid ko'y nagpasalamat kay Douglas sa malaking tulong niya sa pamilya namin. Kinagabihan, maaga kaming pumasok sa kwarto para maagang makatulog dahil maaga rin kaming babiyahe bukas pabalik ng Manila. 1 week lang kami dito sa probinsya at babalik na lang kapag 40 days na mula ng pagkamatay ni Papa. May naiwan kasing trabaho si Douglas sa kumpanya at naiintindihan naman yun ni Mama. Ma, nasa heaven na po ba si Lolo? Tanong ni Pamela habang binibihisan ko siya ng damit pantulog. Si Douglas nakahiga na sa gilid ni Pamela. Ako naman nasa kabilang gilid. Opo anak, kapag good person sa heaven mapupunta. Kaya diba palagi ko sinasabi dapat good girl ka palagi? Opo mama, palagi nang susunod kay mama at papa. Opo, very good ang baby ko. Kahit minsan tinutoyo. Nilagyan ko ng pulbos ang likod ni Pamela at pinahiga na siya. Okay na, tabi ka na kay Papa. Come here, baby. Pinahiga ni Douglas sa braso niya si Pamela. Come ka na rin po dito, Mama. Tabihan mo na po kami ni Papa. Wait lang anak ha, aayusan muna ni Mama ang mga hinabad nating damit. Bukas na yan, Han. Suhestyon ni Douglas. Ngayon na, Han. Ilalagay ko na sa isang lagayan para hindi maisama sa marilinis sa damit. Para bukas, ready na lahat at wala nang aasikasuhin pa. Nang matapos kong mailigpit ang mga gamit namin, nag-alcohol muna ako bago tumabi sa mag-ama ko. Mabuti na lang tulog na si Pamela. Mabuting unti-unti na siyang nasasanay na nakakatulog kahit wala ako sa tabi niya. Pero mukhang hindi pa to makakatulog na anak namin, mag-isa. Kaya ang sinasabi ko kay Douglas ay mukhang hindi rin magagamit ni Pamela ang kwartong pinaaayos niya. Papahiga na sana ako. Nang mapansin ko nakapikit na si Douglas, pero panay ang kamot niya. Malamok nga ngayon. Kinuha kong off lotion sa bag. Una ko nilagyan ng mga braso ni Pamela. Mahaba-haba naman ang suot niyang pajama,
Kaya't sa braso ko lang siya pinahira ng off lotion. Palagi kong may off lotion na dala dahil mahirap na magka-dengue ulit si Pamela. Mas malala kasi kapag na-dengue sa pangalawang beses. Tumayo ako at pumunta sa kabilang silid, sa pwesto ni Douglas. Han, bangon ka muna. Minulat ni Douglas ang kanyang mga mata. Why, Han? Upo ka saglit, lalagyan kita ng off lotion. Malamok kasi ngayon eh. Sinunod niya naman ako. Dahan-dahang inilis niya ang ulo ni Pamela na kaulan sa braso niya at saka siya umupo. Nakatayo ako sa harapan ni Douglas. Han, bangon ka muna. Minulat ni Douglas ang kanyang mga mata. Why, Han? Upo ka saglit, lalagyan kita ng off lotion. Nakatayo ako dito. Naglagay muna ako ng kamay sa off lotion at kinuha ang braso niya para pahiran. Nga pala, panimula ako habang kinakalat ang off lotion sa braso niya. Bakit sinabi mo sa mga tita at tito ko na mag-asawa na tayo? Mag-asawa kami? Yun ang pakilala niya sa mga tito at tita ko ng burol ni Papa. Sina mama at mga kapatid ko'y alam ang totoo dahil paniniwanag ko sa kanila ang lahat. That's okay. Ikaw din naman. Humihikab niyang sagot. Huh? Remember that you did not deny it when the landlady, she is Naimila, right? Tumango ako bilang sagot. She said that I'm your husband, handsome, at hindi mo yung dinay. Kasi, and another, I asked Isabel why she's calling you Tita Mommy, at sinabi mo raw kasi na you are my wife. Pinipigilan niyang matawa. Sinunod kong lagyan ang kabila niyang braso. Kasi nga, hindi ko yun na-deny kay Naimila, at sinabi ko yun kay Isabel dahil ayoko nang humaba pang usapan. Ayoko nang maraming tanong. Sus, palusot mo, Han. Natawa na siya. Oo nga no, mabuti na nga tinagtanong ang magulang. Cause I already explained it to mom and dad. Naintindihan naman nila, pero napagalitan din nila ako. Ayan kasi. Hinalikan ko ang nakanguso niyang labi. Good night, hon. Good night, honey. At siya naman ang humalik sa akin, pero hindi katulad ng sa akin, smack lang. Sa kanya, tumagal pa ng ilang segundo. Bumalik na ako sa peso ko at tumiga na ulit si Douglas. Naglagay din muna ako ng off lotion sa katawan bago ako humiga para matulog. Ate, wala na? Tanong ni Elsa. Kung may mga gamit pa kaming naiwan dito sa kwarto. Wala na. Inaayos ko lang tong higaan. Tinulungan ako ni Elsa at ni Kuya na dalhin ng mga gamit namin sa sasakyan dahil ngayong araw ang uwi namin. Si Douglas nandoon sa labas kasama ni Mang Pigdring para i-check ang van. Naramdaman kong niyakap ako ni Elsa mula sa likod. Mami, mamimiss ulit kita ate. Matagal kang nawala tapos aalis ka na ulit. Aalis na kayo kaagad. Namiss ko rin ang lambing nitong bunsong kapatid ko. 12 years old si Elsa nang umalis ako sa bahay at ngayon 18 na siya. 8 years ang gap na edad namin pero close kami nitong bunso kong kapatid dahil pareho kaming babae at magkakampi palagi. Hinarap ko siya at niyakap pabalik. Nandun kasi ang bahay namin sa Manila. Hayaan mo at susubukan namin bumisita o kaya magbakasyon dito. Pag walang trabaho si Douglas. Sinabihan ko na rin si mamang pumunta kay sa birthday ni Pamela. Umupo kami pareho sa kama. Mag-aral ka ng mabuti, Elsa ha? Huwag ka nang gumaya pa kay ate na maagang nagkaanak. Okay lang na maging katulad sa'yo ate. Basta same din kay Kuya Douglas na mahanap ko. Gwapo na, mayaman pa. Pili niyang saad kaya't nabatukan ko siya. Shoota, bunganga mo Elsa. Hindi tama pag-iisip yan. Eto naman si ate, joke lang po. Niyakap niya ulit ako. Promise ate, magtatapos ako ng pag-aaral para makahanap ako ng magandang trabaho para matulungan ko si mama. Napangiti ako dahil sa sinabi ng kapatid ko. Mama, nihintay na po tayo ni Papa. Nasa likuran na pala namin si Pamela. Sige na Elsa, aalis na kami. Tumayo ako at sinukbit sa balikat ang sling bag ko. Mama, ano po pala yung shoota? Inosenteng tanong ni Pamela. Kanina pa pala siya kahit narinig niyang sinabi ko. Hala ka ate, bunganga mo rin po. Pamela, shota yun. Jowa or boyfriend, girlfriend ang ibig sabihin. Tumawa pa si Elsa sa sarili niyang joke. Nilapitan ko si Pamela. Bad word yun anak, kaya huwag mong gagayahin ha. Niyaya ko na rin si Elsa palabas at naabutan namin na nandun din si kuya at asawa niya at si mama na karga-karga si Brian. Napansin kong nagpupunas ng luha si mama kaya nilapitan ko siya. Ma, ba't kayo umiiyak?
Wala to anak. Ma naman. Nalulungkot lang ako dahil aalis na kayo. Wala na ang papa mo. Kami na lang dito ni Elsa. Mama, wag na po kayo malungkot. Babalik naman po kami rito at palagi po akong tatawag kay Elsa para makausap kayo. Niyakap ko si Mama at hinalikan sa pisngi. Hinalikan din ito ang pinanggagalingan ng matabang pisngi ni Brian. Sige na po ma, mauna na po kami. Pamela, kiss mo na si Lola. Nagpaalam na ako kay Mama at sa mga kapatid ko. Ganon din si Douglas at Pamela bago kami sumakay ng van. Mag-iingat kayo sa biyahe. Bili nila sa amin bago kami umalis. Ilang araw na lumipas na makabalik kami sa Maynila. Balik ulit sa normal ang buhay namin. Nandito kaming dalawa ni Pamela sa opisina ni Douglas dahil nagaya si Pamela kanina na gusto niya raw puntahan ng papa niya. Tamang-tama naman ang pagpunta namin dahil tambak ang trabaho ni Douglas. Kaya sa simpleng pagpiprint ng mga dokumento, matutulungan ko siya. Busy rin ang sekretary ni Douglas sa pag-notes kung anong oras sa mga meeting at sa pagsagot ng tawag ng mga kamiting ni Douglas. Si Pamela naglalaro lang dito kanina sa loob ng opisina nang dumating si Ate Celine at si Isabel. Inaya na mag-ina si Pamela dahil mamamasyal daw ang mga ito. Pinapasama nga rin sana ako pero sinabi ko, tinutulungan ko si Douglas. Mabuti na lang at sumama si Pamela kahit hindi ako kasama. Nandun kasi si Isabel kaya magka-vibe siya. Nalagay ko sa ibabaw ng table ni Douglas sa mga papeles tatapos ko nang i-print. Babalik na sana ulit ako sa ginagawa nang tumigil si Douglas sa pinagkakabalahang paperworks at tinapit niya ako sa bewang. Nang makarap ako sa kanya, bigla niya akong hinalikan sa labi. Nang matapos ang mainit na halik, nakita ko may naglalarong ngiti sa mga labi niya. Walang istorbohan. So ano ngayon? Tinaasan ko siya ng kilay. We're going to a beautiful paradise called the Seventh Heaven. Nakakatempt niyang saad. Napanunok ako dahil sa sinabi ni Douglas. At kahit may aircon dito sa opisina ay parang biglang uminit ang paligid. Kanina lang? Sabi mo, pagod ka na. Hindi ko naiwasang mautal dahil sa panunokso ni Douglas. Kanina pa yun. Inalikan niya ulit ako hanggang sa lumalim ang halik na yon at kung saan saang parte ng katawan, naglilikot ang kamay ni Douglas. Hinawi niya ang mga nakalagay sa table at nagsilaglaga ng mga bagay na yon. Binuhat niya ako at pinaupo sa table at hindi pa rin kumakalas sa halik. Habang pababa sa leg ko ang halik niya, naramdaman ko, natanggal niya na sa pagkakahok ang suot kong bra hanggang sa tuluyan ko ng ipinaubaya ang sarili ko kay Douglas.